Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Deuteronomio 6:4-7. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Patuloy na pagtanggap. Kailangan natin na maligtas dahil tayong lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos ang mabuting balita upang tayo ay sumampalataya sa Kanyang tanging anak. Sa pananampalataya at pagtanggap natin sa anak, ay tinugon ng Diyos ang ating pangangailangan. Ang Espiritu Santo ay nagsimulang manahan sa atin. Siya ang gumagawa upang ibayo tayong maging dukha sa Espiritu at makita na lagi nating kailangan si Jesus na tagapagligtas. Sa ating patuloy na pagtanggap sa Kanya, Siya ang gagawa upang patuloy at ibayong ibigin natin ang Diyos ayon sa Kanyang salita. Awit 34, talata 7-9. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya, at inililigtas sila. O inyong tikman at tingnan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa Kanya'y nanganganlong. Umatakot kayo sa Panginoon, kayong Kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. Tikman at tingnan. Ang pagtikim at pagtingin sa Diyos ay hindi pisikal kundi espiritual. Ito ay personal na pagtanggap ng Kanyang salita at pananalig na Siya ay mabuti. Ang ating unang pananalig at pagtanggap sa ating tagapagligtas na si Jesus ay nagbigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan. Ang ating natikman at naranasan ay hindi panandalian. Ito ay araw-araw at hahantong hanggang sa magbalik ang Panginoong Hesus, at tayo ay Kanyang dalhin sa piling ng Diyos magpakailanman. Efeso 4:11-13. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya, at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Upang magpatuloy tayo sa pananalig at pagtanggap sa Panginoong Hesus na ating tagapagligtas, binigyan niya tayo ng mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro. Ang gawain nila ay ihanda tayo sa paglilingkod. Ang pagpapatuloy ay ginagawa natin sa paraan na tayo mismo ang naglilingkod. Ang layunin ng ating paglilingkod ay ang tayo ay tumibay, magkaisa sa pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ganito, magiging sapat ang ating gulang sa pananampalataya at ibibigay sa atin ni Jesus ang Kanyang ganap na kapuspusan. Juan 1:12-14. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo, o sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ibinigay ang mismong anak, upang tayo ay huwag magamali na ang ating tanggapin ay ang mga tao na nangangaral na mabuting balita, kundi mismong Panginoong Hesus. Ang ibinigay sa atin ng Diyos ay ang mismong Kanyang anak. Hindi siya tinanggap ng mga Hudyo na ang tiwala ay sa mga tao na kanilang guro. Ngunit ang tumanggap sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinanganak na muli at naging tunay na mga anak ng Diyos.
Ito ay dahil ang mismong anak ng Diyos ay naging tao, at nakisama sa tao, at ipinakita niya ang kanyang kaluwalhatian bilang anak, at ibinuhos sa kanila ang biyaya at katotohanan. Walang tigil na pagtanggap, dahil sa pangangailangan kung kaya ating pinanaligan at tinanggap ang Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Nang manahan sa atin ang Espiritu Santo, ay ginawa niya tayong higit na dukha sa Espiritu, kaya't patuloy nating hinahanap at tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang ating lahat-lahat. Sa pamamagitan niya ay nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos na patuloy nating kagugutuman at kauhawan hanggang magbalik ang Panginoong Hesus at ipiling tayo sa Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.